Nadulas itong bida-bida at nailaglag niya si Aimee na di umano ay nagbabayad talaga ng limpak-limpak na kapag tao ka raw ni Aimee Mangga, tanggalin mo 'to. Eh, ikaw kung gusto mo magpakasira, pabor sa amin, tama? Matabil ang bibig, walang preno, paldo raw mga kababayan kapagka tao ka ni Aimee. Alam niyo may kakilala ako nilamon, anak ko talaga namang parang si Aimee pala. Parang si Aimee ay 'pag nilapitan mo ay parang mahahalina ka or magagayuma ka. Ano kaya yung panggayumang gamit niya? 'Di ba sabi ni 'di ba si Miss Maharlika winawarla nung chipmunk noong birthday ni VP Sara sa Dahig, pumunta din si Aimee, 'di ba? Tapos si Miss Maharlika imbes na kumprontahin niya at bungangaan si Aimee, kumbaga huminahon siya dahil birthday ni VP Sara yon. Pero yung approach daw ni Miss Maharlika nung nakita si Aimee, parang na-starstruck baga yung dating, parang ganun. So parang, parang bumait daw bigla si Miss Maharlika imbes na bungangaan niya ng malala si Aimee. Sabi ni Chipmunk, di ba may ganyan sinabi si Chipmunk? Yung kagrupo din itong bidabidang vlogger na nagpapapirma ngayon. Ang pirma nila mukhang may ibang balak. Ngayon, baka ganun kay Aimee. Pag na-meet mo yan in person, talagang gugustuhin mo na maging malapit sa kanya or gugustuhin mong maging associated sa kanya. Baka may baka meron ng gayuma ite. We don't know. Or maybe maybe yung kanyang approach na pa-demure, pa-behave, bait-baitan, tapos babaeng bakla, baka yun yung medyo nakakaaliw. At syempre hindi ka naman marerepel sa taong mukhang mabait at maamo, di ba? Kung ang mabigla mong mamimit ay asbag, antipatika, suplada, saka ka matu-turn off. Pero kung pabebe ang lola mo, ay malamang, di ba? Parang, mabait naman pala. Parang gano'n, no? So, may kakilala ako mga kababayan na kaibigan din itong bida-bida na Maka Duterte. Kaya lang cloud chaser. Okay? Bata pa to. Ewan ko kung kilala nyo. Clue lalaki. Bata pa. Gustong-gusto talagang makaakyat sa tugatog. Ngayon, anti-Marcos ito. Tapos biglang nag-post sa kanyang Facebook na magkakaroon siya ng meeting with Aimee. And then after nung meeting na yon, kinampanya na niya si Aimee. Election yun bago mag-election. So parang nagpatawag si Aimee. Laging ganyan. May mga madidikit na vlogger kay Aimee. Pag na-meet siya, nababago ang ihip ng hangin. Kahit yan si Jack Argota nga Kahit si Nabanat Bay, na anti-Aimee yan, di ba? Anti-Marcos ang mga yan right from the start. Anti-Marcos yan. Bakit? Kaya nga nila binabatikos yung kapatid, di ba? Singiwi. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Anong halina ang gamit mo, Aimee? At nahuhumaling ang mga vloggers sa iyo. Ngayon, ito ba ang dahilan? Itong sinabi na ikaw ay generous magbigay, ito ba ang dahilan? Ito po ang post ni Pebbles. At mabuti na lang, alam nyo kahit taga-kabila na si Pebbles. Alam nyo kahit taga-kabila na si Pebbles bilang supporter ni Ngiwi, dati namang DDS yan mga kababayan, okay? Pero ang dahilan kung bakit siya bumaliktad, at least galing ito kay Pebbles, sa Aimee, totoo ba ito? Galing to kay Pebbles, gusto mo raw siyang ipagurgur. So, tama ba yung ugaling yan? So, yung pinapakita mong kabutihan, kabaitan at pagiging kuwela or whatever, peke. Kaek-ekan lang. Hindi ka tinawag ni Ma'am Hanilet na ek-ek or puro ek-ek for nothing. Bakit may pagugurgur si Pebbles? Dahil binanggit ni Pebbles na, yun ang sabi ni Pebbles mga kababayan. Kaya yan bumaliktad. Kasi may naniniktik na sa bahay niya. Gigil na gigil siya kay Aimee. Balak daw siyang ipagurgur. Di ba may mga nagurgur na noong mga bata pa yung mga yan? Mga yung tipong kumu-question kay Aimee. Lahat ng kumu-question kay Aimee.
inaatake ng mga sumasamba sa kanya, also known as the Illuminatics. Tingnan niyo si Spokes Harry Roque. Inaatake nitong mga fake DDS. Yan si bida-bida na yan. Tsaka yung grupo ng Alpotera. Inaatake nila si Spokes. Dahil si Spokes ay hindi lang bumabatikos kay Bangag, bumabatikos din kay Amy. Si Miss Maharlika, tinatrabaho rin ng mga double agents. 'Di ba? At saka ng Team Alpotera. Bakit? Ano ang common denominator ni Spokes at saka ni Miss Maharlika, even ni Pebbles? Mga anti-Amy sila. So, di baling, sabi nga sa amin mga kababayan, di baling kalabanin mo si Ngiwi or batikusin mo si Ngiwi, wag mo lang kakalabanin si Amy. At wag mo rin kakalabanin yung babaeng ahas. Delikado ka. Amy, may nakarating sa akin, pinapatrabaho mo rin ako sa mga Illuminatics mo. Pinapatiktikan mo ko. Ha? Ano ang sabi ng mga Illuminatics mo? Ako ang susi. Kailangan akong mahuli. Ako ang susi para malaman kung paanong na-organize ang rally ng EDSA. Napakaraming rally sa Pilipinas, mga kababayan. Pero ang pinag-iinitan nila ay ang rally ng EDSA. Bakit? May rally sa Luneta. Ang laki-laki ng rally sa Luneta. Millions ang umaattend. May rally sa Liwasan, Mayat Maya. May rally sa Camp Aguinaldo. May nag-rally sa Kamara, di ba? Sa House of Representatives. O, dyan sa may Commonwealth banda. May nag-rally sa Raha Sulaiman. May nagrarally sa EDSA People Power Monument. Pero ang nagrarally sa EDSA Shrine, ang pinanggigigilan nila. Bakit? Takot ba sila na ma-EDSA ulit ang kapatid niya at ang pamilya nila? Kaya diyan kami nagtataka. Kaya itong bida-bidang ito na kontrang-kontra sa EDSA at sambang-samba kay Amy, pinagdududahan namin. Bakit ninyo sinisiraan ang EDSA rally at ang mga nag-EDSA at tinatrabaho nyo? So hindi kayo kaisa sa laban ng mga Duterte supporters na nag-EDSA. Tama? Kaya tinatarget ako nitong mga sumasamba kay Amy. Kailangan daw tumambling ako, bumaliktad ako or whatever, or gawan ako ng hindi maganda, ipakulong at kung ano-ano pa para daw ako'y kumanta. Kung paano raw, kung sino raw ang mga taong nasa likod ng mga rally sa EDSA. Ordinaryong mga tao yan na nagsama-sama. Okay? Yung may kakayahang kahit papano ay mamasahe papunta ng EDSA or magstay dyan ng matagal, kahit papano may pambaon, may pambili ng pagkain, yung iba nga natutulog dyan sa harapan ng Robinsons Mall, naglalatag ng karton kung walang kakayahan, kanya-kanyang tulungan. Tapos may mga naawa sa aming mga grupo, mga OFWs, o bumibili ng tubig para sa amin, pagkain, meron pang umorder ng portalet para kami may palikuran, hinarang naman ng kapulisan. So, wala kang magagawa. Ang supporters ni VP Sara ay organic. At yung bida-bidang yan, nandun din yan, napilitang pumunta kasi nakatanggap nga ng donasyon. Pero hindi lang na yung pagdi-deliver ng mga na-receive niya, yung kung ano-ano nga yung binili niya, hindi naman importante eh, di ba? Nagdala yan ng stickers. Ay, yung stickers, negosyo niya yun na. So, kumita pa siya. Nakatanggap siya ng, di ba, itong bida-bida, nakatanggap siya ng donations from Maisog USA. And then, imbis na magtanong siya sa mga nasa EDSA kung ano kailangan, syempre pagkain tubig, yun lang yung mga kabayan, pagkain tubig. Hindi na nga sila inuobligan na magbigay ng pamasahe. Hinawakan nila yung pera, syempre, o silang pinadalhan, ang binili ay stickers at flaglets. Hindi nagtanong, may mga flaglets naman kami, libo ang flaglets namin. Magkano lang flaglets? 10 piso? O baka wala pa nga kapag pinakyaw mo? O tapos, mga stickers. Ay, negosyo pala yun ni Bida-Bida, yung stickers. So, kumita pa siya. Tinabi niya yung pera, nag-imprenta lang siya, wala na siyang gastos masyado. Meron namang sariling ink yung printer nila. O, tapos mga papel. So, naibulsa na ni-impactang Bida-Bida. At saka mangga, sa sobrang katusuhan itong babaitang ito, o nilaglag ka, pakinggan mo. O, itanggi mo to, Bida-Bida.
Sobrang matabil ang bibig mo, palamura ka, balahura bunganga mo, pangdemonya na ang ugali mo. Alam mo, yung Alpot, sana napapanood mo yung, alam mo, huwag kayong magagalit sa Team Alindog na kayo'y nabubuking. Kasi meron kaming mga criticism sa inyo na kung tutuusin, pwedeng maging constructive kung wala talaga kayong iba pang motibo. Ako na nagsasabi sa'yo, Alpot, yung bida-bida na yan, ay nakakasira sa signature campaign nyo. Kasi masama ugali niyan tapos yan yung pinaka-pang front nyo. Well, isa daw yan sa organizer. Wow. So kung organizer ka, gaano kalaki ang nalilikom na pondo nyo? Siyempre may mga sponsors, may mga funders. Plus kumikitang kabuhayan pa siya yung mga 'di ba yung mga stickers, mga damit-damit, mga merch, mga tarpaulin. Negosyo ni bida-bida yan eh. Ng boyfriend niyang mukhang may asawa naman. Yung printing business na yan. So yung mga imprenta-imprenta, libre na. Or tubong lugaw na, di ba? Kung may budget para ron, kunwari sabihin niya, ang isang t-shirt na may imprenta ng Salamat PRRD or tay kami naman kineme or we're not Filipinos for nothing imprenta, di ba? Kunwari palabasin niya 300 yun, kasama na yung damit. Kahit sabihin niya 250, ang iglesia nga nakapagparali, ang damit nila 150 may imprenta na eh. Oh, kung kay Libag yun, kay Libag, sino ba yung Libag? Kung kay bida-bida yun, di ba? Kung 250 man ang isingilya or mas mahal pa, di tubong lugaw siya. Right? Okay, let's listen mga kababayan. Pag tao ka ni Aimee, all set ka na. Hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng tao ka ni Aimee. Pag tao ka ni Aimee, all provided for ka. Napakalakas magbayad sa tao niya ni Senator Aimee. Narinig nyo mga kababayan? Ulitin natin para malinaw. Pag tao ka ni Aimee, all set ka na. Hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng tao ka ni Aimee. Pag tao ka ni Aimee, all provided for ka. Napakalakas magbayad sa tao niya ni Senator Aimee. Okay. Napakalakas magbayad sa tao. All provided. So, pwede kaya na ang talent fee kapag paano ka magiging tao ni Aimee? Firstly, baka tao ka niya sa kanyang bahay. Right? Kasambahay ka. Or office staff ka sa Senate. Maybe may opisina rin siya sa bahay, may sarili din siyang tao doon. We don't know. Kung tao ka sa bahay, so saan kumukuha si Aimee ng pambayad? May negosyo ba siya? Baka meron, we don't know. May iba ba siyang source of income? Maaari, mayaman naman eh. So, ang kanya kaya mga kasambahay, ang sweldo kaya 10,000 hanggang 20,000. Ngayon kung sa opisina ka naman ni Aimee, nagtatrabaho, magkano ang sweldo mo? Maybe the lowest is 40,000 to 50,000. Right? Mababa na ang 30,000 kung nasa opisina ka ni Aimee. So, baka umabot ng 50, baka nga 100,000 pa eh. Pero ang tanong, hindi ba pera ng taong bayan yan? Kung nasa opisina ka ni Aimee bilang senadora? Ngayon, kung ikaw ay tao ni Aimee as her vlogger, promoter, or whatever, kasi si Aimee may mga hawak na mga vloggers. Tandaan nyo, nung gumawa si Direk Daryl Yap ng movie, yung Made in Malacanang, yung mga vloggers na nagpo-promote ng movie ni Direk Daryl, ay pinagsama-sama yun. Kumbaga may sariling vloggers si Ngiwi Jr. dahil nanalong presidente, may sariling vloggers si Aimee na taga-promote ng movie, si Aimee ang nag-produce nun eh. Si Aimee ang gumasto, si Direk Daryl Yap lang ang direktor. O tumabo naman ng bongga yung unang pelikula. So, wala bang regular na bigay si Aimee sa kanyang mga vloggers? Either mga vloggers na taga-kampanya niya, or vloggers na hindi umaatake sa kanya, or vloggers na taga-promote ng mga movies niya, or taga-share ng mga social media posts niya, we don't know. Ang tawag kasi sa mga vloggers na sumasamba kay Aimee ay Aiminatic. Aminado naman niyang bida-bida na yan na siya ay Aiminatic. May screenshot ako niyan. Aminado ako, Aiminatic ako. Nag-reply siya yata sa isang comment na screenshot ko.
Umamin siya ay minatik. So ikaw bida-bida na todo ang pangangampanya mo nun kay Amy instead of you focusing on campaigning for the Duterte kung talagang Duterte supporter ka. Hindi mo nga matawag ang sarili mong DDS ka eh. Oh, ang tawag mo sa sarili mo, Dutertista. Yung hindi mo pera yan group, mukhang mga Dutertista rin yan. Yung HMPY ba yan? Hindi mo pera yan group. Mga sumasamba yan kay, kay bida-bida. Yan sa vlogger na yan. Na organizer pala yan. Organizer? Parang hindi ka naman organizer yan eh. Masyado ka lang bida-bida. Sino ang funder niyan? Mukhang nadulas din yan siya. Si Alpot pala ang nagpupondo dyan. Daming pera ni Alpot. Si Alpot yata ang funder ng perma-perma campaign na yan. So, kung itong si Bida-Bida ay may napapalang pera kay Alpot at saka sa, I don't know, baka may mga donors sila sa kanilang initiative na yan, meron din kaya siyang natatanggap kay Amy? Todo pangangampanya yan, di ba? We have to win at least 12 dapat we have to win all, no? 12 senators. May 10 senatorial candidates si PRD. Tapos idinagdag ni VP Sara doon si Amy at saka si Camille Villar. Yung dalawang yun yung ini-endorso ni VP Sara kung todo promote nung una, sina Bida-Bida at saka yung mga Team Alpotera at mga double agents na iboto yung dalawa, huwag lang Duterte. Eventually, kinalimutan nitong Bida-Bida na nasa voice record or voicemail or voice message, kinalimutan niya yung Duterte, niligwak niya si Camille at si Amy ang tinutukan niya, todo kampanya kay Amy, kung todo ano. Ang dami niyang na-brainwash, dami niyang nauto. Kaya nagyayabang yan eh, parang feeling niya siya yung nagpapanalo kay Amy. Kasi galit, di ba, galit ang mga DDS sa mga Marcos, damay si Amy sa galit. Ay kaso mo nagpa-investiga si Amy, nagpa-Senate hearing, so todo, aleluya itong si Bida-Bida kay Amy. Kita nyo, di ba? Si Amy ang magpapalaya. Ganun siya mga pinagsasabi ng Bida-Bida ito. At special daw at in-invite daw talaga ni Tatay Digong si Amy. Gustong gusto raw ma-meet ni PRRD si Amy doon sa Dahig. Kaya sumama si Amy kay VP Sara nung birthday niya sa Dahig. Sinungaling ang Pokinang. But this time, hindi lang sinungaling, bida-bida pa. Paldo pala. Ano sabi ni Pepos dito? Basahin ko lang. Paldo naman pala. Pagtao ka ni Amy, sabi ni Libag. Ay, si Libag ba yung nagsasalita? Kala ko yun, bida-bida lang yan. Super chika si Libag, katakot. Dito ka matakot, Amy. Masyadong matabil ang bibig ng Ayminatic mong yan. Kaya nga yung plano mo na kung totoo ang sinasabi ni Pebos na ipagugurgur siya, baka sa galit ni Libag na tinatawag ni Pebos, nabanggit niya yan. Ay nakikita ni Pebbles, may naniniktik doon sa labas ng bahay niya. Doon sa barangay nila sa Maynila. Nakita niya may nakaabang na mga nakamotor. Baka galing sa bibig ni Bida-Bida na balak mong pagurgur si Pebbles. Bakit? Dahil binuking ka ni Pebbles na sa'yo mismo galing na nadulas din kasi sa Amy, mga kababayan. Ang akala ni Amy na may sasabihin si Pebbles, si Miss Maharlika ba? Parang ganun, di ba? Na parang si Pebbles yung taga-deliver ng asin kay babaeng ahas. Asin meaning tiyabaw. Yung sinisindihan mo ng lighter na pinagugulong sa foil. Yun. Yung parang tawas nilalagay sa foil. So, dahil sa katabilan ng bibig ni Amy rin, Amy, matabil ang bibig mo, matabil din ang bibig nitong Ayminatic mo, nabuking na nagpupulvoron at nagtatiyabo yung babaeng ahas na asawa ni Ngiwi. O di nagkagulo-gulo na. Kaya siguro gusto ni Amy pagurgur si Pebbles. Kaya si Pebbles tumambling eh. Wala siyang maramdamang kakampi sa DDS, todo laban siya, tapos doon nagiging delikado buhay niya. Anong ginawa niya? Tumambling. Hindi kahit paano protected na siya kung talagang may sigalot si Amy at saka yung kabila. At least si babaeng ahas. Kaibigan naman ni Pebbles si babaeng ahas noon. Diba? Tabyuts nga tawag niya dyan, tabyuts. Yan si Butod. Tabyuts ang tawag niya ni Pebbles.
Hindi ko alam kung bakit Tabyuts, baka Tita Beauty. Ay, Tita Beauty! Tama ba, Pebos? Special mention, shoutout. Tabyuts ang tawag niya dyan. So, parang Tita Beauts or Tita Beauty. Ang tita niya na beautiful. That's for another discussion, mga kababayan. Lagay ko nga sa notepad ko, pa di ko makalimutan. Sandali, ha? Oh, dali. Lagay ko lang. Yang patungkol kay Tabyuts. Tabyuts talaga. Tama bang hinala ko, Pebbles, na ang tawag kay, kaya tinatawag mong Tabyuts yan si babaeng ahas dahil tita beautiful mo yan? Yang butod na yan na na nagbabayad sila ng magjowa ng 2.3 million, makatikim lang ng ng bananang imported. May isishika ako sa iyo sa susunod. Okay. So, Aimee, matabil ang bibig. Ditong Aimee natik mo. Bida-bida. Tama ba, bida-bida, na nag-apply ka dati kay Aimee na maging staff ng opisina niya? Kasi yan yung bragging, I don't know, bragging rights or whatever. Yan yung pinagmamalaki ng mga empleyado ni Aimee. Hindi dahil sa malaki ang sweldo, kundi kapag ka ikaw ay staff ni Aimee, sabi, kapag staff ka ni Aimee, totoo ba ito, Aimee? Ang nagsabi nito, yung isang batang lalaki na na mukhang na-recruit mo na. Yung vlogger na na cloud chaser, na laging dumidikit sa mga Duterte, bihis na bihis. Kilala niyo mga kababayan, yung bihis na bihis, formang-forma lagi. Magaling naman siya magsulat, pero mukhang, I don't know, hindi nakatiwa-tiwala ang batang yun. Tsaka daw yun, talagang social climber. Okay? Magaling naman, pero talagang gusto niyang, he wants to climb at the top talaga. Okay, gusto niya maging parang next thinking Pinoy. Kilala niyo yung tinutukoy ko, mga kababayan? I-comment nyo nga sa comment section kung kilala niyo para malaman din ng ibang mga nanonood. So where were we? Ang sabi, kapag ka ikaw ay staff ni Aimee, ibig sabihin matalino ka. Kaya siguro si Taning gustong-gusto rin na maging associated with Aimee or maybe maging tao ni Aimee. Kasi pagka ikaw ay tao ni Aimee, brainy ka. Kumbaga hindi raw nag-hire si Aimee ng bobo. Parang ganun. Sa opisina niya sa Senate, hindi nag-hire ng bobo yan. So kapag nalaman ka agad na ikaw ay empleyado ni Aimee, ibig sabihin brainy ka. So, totoo ba yung chika, bida-bida, na nag-apply ka bilang office staff or empleyado ni Aimee? Tapos hindi ka natanggap? Kasi for sure, yayabangin tayo ni di ba? Yayabangin tayo ni bida-bida. Kung sakasakaling na siya, sa Senate na siya nagtatrabaho, sa opisina ni Aimee. Hindi natuloy. So hindi siya na-hire. Pero mukhang na-hire siya sa ibang bagay. Ba't mo to alam? Na kapag ikaw ay empleyado ni Aimee, ay settled na lahat. Baka mamaya hindi lang to sweldo, no? Siyempre, tiba-tiba ka pa sa, maybe may allowances pa yan. Right? May monthly allowance pa. Plus baka mamaya may ka pa, may car incentive or panggasolina, we don't know. Baka mamaya patitirahan mo, provided na rin ni Aimee. Condo, rentals, or whatever. Baka pati pang grocery mo, provided na ni Aimee. So hindi kaya kapag ikaw ay empleyado ni Aimee, ay pwedeng sumahod ka ng 100K a month para makuha lang niya ang loyalty mo? Ay, ayun. Imposibleng hindi mo kagatin ng 100K. Bida-bida. Ay, yung 30K nga 30K ba yun? Yeah, 30K. Yung 30K nga ng taga-US, kinagat mo eh. Sige nga, i-deny mo. Yung 30,000 na binigay para sa EDSA ng taga-US, kinagat mo. Hindi mo binigay sa mga nasa EDSA, sinolo mo. Sabi nyo, ipang-imprenta ng tarpaulin, ipang-imprenta ng stickers at kung anik-anik pa. Liquidated raw, utot-utot. Isang tao pa lang yun, 30K. Tatukso ka nga sa 30K, 100K pa. Hindi raw kuripot si Aimee. Kung kuripot si Aimee, baka 30,000 a month lang ang sweldo mo.
medyo okay-okay ka na. Medyo nasa ano ba, average na kung 50,000. Right? Oh, given yun, sa Senado ka eh. Staff ka niya sa Senate eh. Oh, sa 50,000. Ngayon, kung apaka-generous, di mga 100K, baka hindi lang. Baka si Aimee nakikipagtapatan kay babaeng ahas. Si babaeng ahas, di umano, may mga vloggers na binibigyan ng ganyang amount din. 100K. Baka more than that, baka nga may 300K pa. Kasi kailangan nila ng vloggers na taga ano sa kanila, taga salag nila sa mga katulad ng mga DDS. Right? Kita niyo mga nagbubulag-bulagan yung mga vloggers kay Ngiwi. Hindi magtatanga-tangahan yan kasi yung iba dun mga nag-aral pa nga ng law. Tuwan-tuwa nga yung mga yan nung naging part ako dati ng Ensaymada or ng mga vloggers ni Ngiwi. Dahil kahit paano may diploma ako, teacher ako. Ay yes, may teacher kami, tuwan-tuwa, palakpak. Ang ending ako ang unang umayaw. Toink! Bago mag-Christmas, umayaw ako. Ay, ayoko. Ang kamalian ko lang mga kababayan, hindi ako nagstay para makapaniktik pa ako. Eh kaya lang, kung ako naman ay naniktik at nalaman ko yung mga eksena, like yung mga amount na binibigay, eh baka manganib ang buhay ko. Okay? Tsaka hindi ko gusto yung pamamalakad. Parang nagtatanga-tangahan. Parang mababa rin ang tingin nila sa amin. Kasi syempre kung bayad ka mga kababayan, kung bayad ang pagkatao mo, mababa ang tingin sa'yo. Oh, yabang na yabang ka na pagka ikaw ay tao ni Aimee, eh, hayahay ka na. Galing sa bibig ni Libag yan, di ba? Tinatawag ni Pebbles na Libag. Oh, kapag ka ikaw ay staff ni Aimee, humihiga ka na sa pera or something. Ikaw ay financially independent na, galing din sa bibig niya yan. Oh. Ang tanong, kaninong pera ang pinambabayad ni Aimee? Baka pera natin yan. Ano ang kanyang source of income aside from being a senator? Ano ang negosyo niya? Well, mukha namang mayaman ng mga mukhang noon pa man marami ng At marami pa kami naririnig na di umano ang pera, ang sako-sako rin daw ang pera niyan. Totoo ba, Aimee? Sako-sako ang pera? Saan? Sa bahay mo o sa opisina mo sa Senado? Paldo raw eh. Ay, hindi ako may sabi niyan. Ay, nadudulas oh. Yung bida-bida, Aimee, hindi mo siya na-hire as staff sa opisina mo. Hindi siya ngayon makapagyabang na, sorry, sa Senate ako nagtatrabaho. Sorry, hindi siya makapagyabang ng ganyan. So, sa papaanong paraan siya may napapala dahil kung todo himod ito sa pokelya mo, Aimee. Kung todo kampanya ito sa iyo nung nakaraang Mayo, nung 2025. Grabe ka ipagtanggol nito. At nakang-taka kami kung bakit binabalahura nila si Miss Maharlika, binabalahura nila si Spoke Sari Roque. Eh, kakampi dapat ang tingin ng mga yan kasi kung talagang Duterte supporter ang mga yan, di dapat kakampi si Spoke at si Miss Maharlika. Bakit merong Team Alpotera at may Team Alindog? Bakit may mga double agents? Bakit hati ang mga Duterte supporters? Yan ba ang trabaho nila, Aimee, ang magkawatak-watak ang mga Duterte supporters? And then itong mga Aimenatics mo ay mga tik-tik sa mga DDS? Pa-comment nga, Aimee, sa comment section at mag-like and subscribe ka na rin. Panoorin nyo nga po ang susunod na video.